Hi guys, welcome to this channel. This is a general wording for collective your energy at this time. Eight of Swords in reverse. Nagkaroon ka ng total freedom. Total freedom kasi hindi ka na restricted. Hindi ka na mahirapan ngayon. You're free to do whatever you want. Na wala nagre-restrict sa'yo, wala nakamayan sa'yo, wala nag-change sa'yo, wala nakapiring sa'yo mga mata, wala papaklaudan ng judgment mo. Clarification with this Ace of Swords in reverse. So ito yung person na hindi nagtagumpay. Actually, hindi nagtagumpay na ma-unite kayong dalawa, no? Na mag-invest sa'yo, mag-invest sa kanya, o magkaroon ng equal give and take sa inyong dalawa. So, hindi nagtagumpay. Importante dyan ay yung nagkaroon ka ng total freedom. You're not being manipulated and controlled by anyone or any being, okay? So, yan. And na hindi nagtitake ng action na itong person mo sa'yo o ikaw man, hindi ka nagtitake ng action sa person mo. Tenga yun yung connection. That's why hindi matagumpay na nagkaroon ng union sa inyo. Baka may darating namang ibang person or maybe new person na kayo na yung the one. No, sa mundo ko madaming person eh. Kunwari, kung nakita mo na parang perfect match na yan o best for you, kaya yung person na yan na tingin mo nga yung gusto mo magkaroon ng union sa inyo. May makikita ka pang masigit dyan. No? May makikita ka pang, alam mo yung match talaga kayo na bibigay Jesus Christ yan. Unang God sa'yo sa tamang panahon. Do you believe in that? So lalo sa mga wala pong partner dyan. No? So, I wanna make love right now, I wanna make love right now, Ayan, there's delay. No, there's delay here. So, pag mga ganitong may delay, there is a possibility na makahanap ka pa ng, baka makakilala ka pa na, may makakilala ka na. The one talaga guys na hindi na-delay yung inyong connection, yung union ninyo. Parang ang dali lang ba na may neck yan, magsama. Kasi meron talagang ganun eh. Meron naman kung hindi ka talaga kayo para sa isa't isa, nagkakaroon ng delay or parang problema, no? Parang ang hirap ng situation yung pagka ganun. Pero kung para talaga kayo sa isa't isa, madali lang yung stagnant yung connection yung dalawa eh. Itong person na to. So, there is another person here na there's possibility na magkakilala kayo, na magkaroon ng union sa inyo, you will be in a relationship. Yes, there is. Meron daw. Yun ang sagot. Meron. Sino yun? Sino yung person na yan na there's possibility na magkakilala kayo, na magkaroon ng union sa inyo, ma-unite kayo, yun, na you will be in a relationship. Itong person na may nag-end sa kanya, may nag-end na cycle sa buhay niya. The world, so possible makilala mo to sa internet o through sa pag-travel, or else ay pwede din makachat mo yan kasi pwede sa internet may makilala eh. Or else ay, lalo sa internet, ang dami scammer rin talaga sa internet guys. Na kadalasan dyan, di naman seryoso eh. Yung meron mang seryoso, pero madalang, hindi ganun kaano. Yung iba ay parang gagawin ka ng rebound, so kaya ay mga scam kadalasan dyan.
May mga ganyan dyan sa internet eh. So, yung iba dyan ay namimili din na kung sino yung kanilang kamatch, yung tingin nila na best suit sa kanila, bagay sa kanila. So, maaaring pwedeng through internet, pwede din through travel, kung mag-travel ka, lalo na kung mag-travel ka sa mga malayong lugar, no? Doon mo makilala yung person yan, na magkaroon ng union sa inyo or relationship. So, yan. And itong person na ito, emotional to ngayon guys. Kasi may nag-end, maaaring yung nag-end sa kanya is a relationship or basta may nag-end sa kanya. No? Left out in the cold or feeling abandoned, emotional. Kanina ba ito emotional or parang feeling abandoned or left out in the cold, see the world sa'yo. So, sa'yo pala to. Kilala ka pala nito eh. Yan ang magkakaroon ng union sa inyo. Possible na magkaroon ng union sa inyo. Okay. Anong offer yun sa'yo? Okay, protection. Puprotektahan ka niya from evil forces, from snake, from sa kampo ng kadiliman, kasi itong snake na to ay sumisimbolo ng evil or sa kadiliman. So yan. Na parang siyang maging yellow mongoose to protect you. Kunwari ikaw ay squirrel, siya ang yellow mongoose. Protektahan ka niya. So yes, kilala ka nito. Kilala ka niyan. And, anong niisip niya? Dahil kilala ka niya, anong pagkakilala niya sa iyo, sa pagkatao mo? As a person, ano ka daw as a person? Anong pagkakilala niya sa iyo, niisip niya sa iyo? Na-destiny ka niya. Ito naman walang reversal to pag itong ginagamit ko. Na-destiny ka niya, understood na yun sa mga guide ko. No? Pag itong gamit ko, walang reversal to. Yung iba lang din. So, ayan, at ito, walang reversal to. Of course, ito din. So, ito, destiny ka niya na kayo ay nakadestin sa isa't isa, na ikaw ang swerte niya, na ikaw ang tadhana niya, or ikaw yung yun ang Tagalog ng destiny. So, ikaw ang destiny niya. Yun ang pagkakilala niya sa'yo. That's why, emotional or mas lalo na attached or in love to sa'yo, itong person na ito. So, ayan. Itong tenga na to, na hindi nagtitake ng action sa'yo, o hindi ka nagtitake ng action sa kanya, na walang nagtitake na action sa inyo, there's delays in yung connection, tenga, ay maring forever na yan siya matingga. Kasi, walang love dyan, no? Between sa ganung tao, dalawang tao, o sa connection na yan. Dahil parang ang umiiral dyan, pride, or maybe nakahanap na yung isa ng best partner or para sa kanya, or else ayaw niya din, kunwari siya ayaw niya sa'yo, or ikaw ayaw mo sa kanya, or kaya ay iniisip pa ng person na to, na tenga yung connection nyo, na makahanap pa siya ng the best or good for him or for her, ganon. Or kaya ay ikaw din, ganon. So, wala mangyayari sa inyong connection. So, wala. Patenga lang yan. Pero, there's a possibility sana na ma-unite kayo eh. Pero, siguro hindi nag-take ng action yun, yung tao na yun, or ikaw. O kung sino man yun, dapat mag-take ng action sa inyo. Walang nag-take ng action sa inyo. So, yan. So, ito pala yung iniisip niyo, destiny kanya na itong person na emotional pagdating sa iyo. And para mo nakaramdam ng, alam niyo, magpapalaga sa iyo, na importante ka sa kanya, no? Na love ka niya, nag-care siya sa iyo, affectionate siya sa iyo, pagdating sa iyo, gano'n. There's love here na naramdaman ito, pero feeling na left out in the cold and abandoned mo itong person na ito. Gano'n na naramdaman niya. Ano pa ang tingin niya sa'yo bilang tao? Ano naiisip niya? O tingin niya sa'yo as a person? Ano kang klase ng tao? Nitong person na to na the word, ang energy. Biba? Bibo? Or, tama ba? Bibo or biba ka daw?
Hindi. Na, kasi pwede din bibo or biba to, pero kaya kinaklarify ko para maano talaga matumbok. Na ikaw ay very courageous to show what you have. Yeah, see? Color blue, no? Symbol of courage, that is clarification na oo, hindi. Understood yan sa mga guide ko guys ha, yung ganyan na yes or no, yes or no. That is my clarification here. So, iba-iba naman ang style ng bawat gumagamit ng tarot colors. So, yan. And I'm not basing on my intuition, I'm basing on my guide. Celestial beings. Sa readings. No, kaya more on spiritual kadalasan. So yan guys, I'm not basing on, yes, I'm using my intuition as well, but I'm not basing or on my own intuition. Okay? But I'm basing on what they are guiding me. What they want to tell or kung ano yung energy, kung ano yung ibig nila sabihin kasi sila nag-guide, sila nakakalam yung guide ko. So yan. Wala ko, tao lang ako. Wala akong inanimo ngayon. No? So kung ano man yung mga nagaganap, sila nakakalam niya yung guide ko. Yung nag-guide sa akin. So, di ba? I'm just being frank and honest to you. So, yan. Na ikaw ay very courageous to show what you have. Like your abilities or spiritual abilities, no? Or kung meron kang parang, ano ba ito? Kapangyarihan. Parang may kapangyarihan. Yeah! That is kapangyarihan. Maybe to defend yourself, to protect yourself, to protect your territory. Kapangyarihan. So, you have a power. You have a power like power or maybe strength or power, inner strength, mga ganyan. So you have a power, no? Power like, power from where? Where it came from, yung power, it's from God. So let's see. Yes, it's from God, no? Yung power na yan. Mayroon kang power, it's from God. Pwede din reversal ito sa iba, guys. So, take only kung ano yung makaka-resonate sa inyo. Pwede itong reading nito sa inyo. O pwede din ito ay sa person ninyong reading. So, yan. So, you're courageous. Ang importante, totoo naman talaga. You're courageous to show na ipakita yung power mo from God. Maganda ngayon, proud ko sa kapangyarihan na meron ka. And it's from God. Yung iba naman, nagyayabang ng kapangyarihan galing sa kadiliman. Di bali magyabang ka. Galing yan sa God. Or hindi naman yabang siguro. But you are courageous lang to show na may kapangyarihan ka. And it's from God. Yung kapangyarihan na yan. It's not from kadiliman. Yan. So what's wrong with that? Kung totoo naman. No? Walang masama kung na totoo. Eh, hindi yan kasi nungalingan. And totoo naman daw. Meron ka naman talagang power from God. Because I clarified it. And yun ang sagot ng celestial being na nag-guide sa akin. So, yan. May nakaraan kayo nito. Hindi niya pigilan yung damdamin niya. Hindi niya magawang maging cold sa'yo or yung i-cut ka niya sa buhay niya. No, i-block ka niya sa buhay niya o i-cut ka niya sa buhay niya kasi hindi niya mapigilan yung damdamin niya sa'yo. Then, hiwalay ko yung dalawa. Na iyang pigilan yung damdamin niya. So kasi walay nga kayong dalawa. You're in separation right now. So this is your past person.
And umiiwas ka sa kanya para peaceful yung buhay mo, isipan mo. Ano bang lumalayo ka for the sake of peace, or para maging peaceful yung isipan mo, para magkaroon ka ng peace of mind. And maybe you're searching for true love, for harmony, balance in your life. There's number 6 here. So, and hindi ka nagtitake na action sa kanya. Or maybe dahil hindi siya nagtitake na action sa'yo, kaya umiiwas ka. Kaya nadadala to sa emosyon niya. So, wala naman siyang masisi. Kung hindi siya nagtitake na action sa'yo, if you're waiting for his or her action, or yung message niya, or call, or a communication from this person, ay kung pinairal yung pride, fear, insecurities, what others may think. Pag ako nag-reach out, pag ako nag-ano, ganon. Ganon na. Alam niyo, ma-pride. Well, mga ganong tao eh. So, malabo talaga na may kayo ng tao na ma-pride na hindi naman ganun ka persevering and willing and hindi nag-effort. Yan. So, pag mga ganun na hindi nag-effort, hindi persevering, tanggapin mo na you're not meant to be together. Tanggapin mo na out of buhay mo. Just let go of that person. Release that in your life. And start another relationship with another person sa mundo. Dahil pa masigit dyan. So, kaya ng problema siya. Para napuno siya ng problema, baggage, maybe it's an emotion. Yeah, para puno siya ng emotion. This is emotion, right? Yung dala-dala niya. No, this is a problem. So this is a problem, yung dala-dala niya, no? Yung baggage niya dito. Problem, na problema siya. Dahil gusto niyang bumalik sa'yo. Ang problema siya kung kaya gusto niyang bumalik sa'yo. Kung kaya o kaya pwede din baliktad na gusto niyang bumalik sa'yo kaya naman problema siya. Or ang problema siya kaya gusto niyang bumalik sa'yo. Sitwasyon niyo, ang problema siya dahil lumalayo ka eh. Umiiwas ka na eh. Alangan hindi ka iiwas. Alangan aasa ka o mag-stay ka sa connection, mag-antay ka sa kanya, ikaw din yung kawawa. Diba? Ganun lang yun. Ikaw din ang kawawa. Ugain niya kung silong ka pa, ugain niya. Kung siya ay mayaman, madami siyang pera, madami siyang makilala, enjoy niya yung buhay niya, ikaw. Mag-antay ka na mag-antay sa kanya, ma-frustrate ka lang, ma-stress ka lang, no? Hindi ka magkaroon ng peace of mind. Hindi ka maging masaya sa buhay mo. Parang lagi ka nalang bitter niya pag gano'n. Kaya it's best choice to leave or to turn your back din talaga to go away. Find peace and harmony and balance in your life. Nagbabalak to, nagpaplano kung puntahan ka. Dream niyang puntahan ka kasi there's color purple here. May color hint ng purple yan dyan. So, parang fiery siya, parang umaapoy na puntahan ka nitong person na to. The sun. I wanna make love right na na na. Para maging masaya na siya. Parang maging masaya na daw kayo magkasama. Na may unite. See? Naniniwala kasi itong destiny ka niya eh. Para masaya na kayong pagsamahin kayo ng Holy Spirit. Alam niya, guided kayong dalawa. Yun ang paniniwala nitong person na to.
Nasa ka na maging positive na, maging bold and daring kayo, maging passionate, masiyahin sa buhay. O para magsaksi na din pati yung connection nyo. Queen of Wands. Ito si Queen of Wands in reverse. Maybe this is a... Ano ba yan si Queen of Wands in reverse? Third party. Hindi siya third party. Ano to si Queen of Wands in reverse na to na walang inner strength, wala na siyang strength. No? Na hindi na siya nakapag-send na mga sinesend niya like scheme and deceit, mga spell, mga ganyan. Hindi na tumatalab yung kanyang mga spell, conjuration, or yung mga sinesend niya. And wala siyang strength, wala siyang inner strength, and full of insecurities. Hindi nagsasucceed sa mga goal niya. Insecure. No? This is insecure. Ano to? Enemy mo lang. No. This is hidden enemy. Si Queen of Wands in reverse. Baka hindi mo kilala. No. This is a enemy ng person mo. Baka person mo enemy. Enemy ng person mo to. This is your person's enemy. Yeah. Why? Heartbroken siya sa person mo? Heartbroken din siya sa person mo. Ay, hindi naman siya nakarelasyon person mo eh. Kasi kahit third party nga eh. Hindi ba ito nakarelasyon person mo? Upright ba to? Hindi naman siya nakarelasyon eh. Diba? Doon pala kanina sa hindi naman siya third party. So, hindi naman siya na enemy ng person mo. Maybe kaya enemy ng person mo to because inaatake niya yung person mo. Kilala ba ito ng person mo? Hindi. Hindi naman siya kilala ng person mo. Ginawa niya kaaway sa person mo. So, this is a secret or hidden enemy of your person. It's because heartbroken na to sa person mo. Siguro, pwedeng in-idolize yung person mo o nagkagusto sa person mo. Hindi niya nakatuluyan ng person mo o malabang makatuluyan yung person mo na yan. Kaya, inaatake niya yung person mo. Tama ba? Inaatake niya yung person mo. So yes, gusto niya i-destroy yung person mo. Anong klase yan? Anong utak niyan? Hindi nga siya kilala ng person mo eh. Ba't atake niya yung person mo? Dahil heartbroken siya. Dahil gusto niya yung person mo eh. Dahil malabong makatuluyan yung person mo. So yes, dahil malabong na makatuluyan yung person mo, hindi naman siya kilala ng person mo, ba't niya atakihin? Dahil ang crush niya. Dahil ang crush niya daw. This is a sign of evil na klase ng tao, itong Queen of Wands na reverse na to. And full of insecurities. Meron din itong sinesend sa'yo. Meron din siyang sinesend sa'yo. Ano yung sinesend dyan sa'yo ni Queen of Wands na reverse? Na hindi siya na nasisend. Empress. High Priestess in reverse. More clarification of this Empress na sinesend siya sa'yo. Para hindi ka maging intuitive. Para hindi ka maging para hindi gumana ang spiritual abilities mo, para hindi ka maging connected sa intuition mo, para ma-block yung intuition mo. Yan ang kanya ginagawa. And Empress. May sinasend siya sa Empress. Ano ba to? Spirit? No. Ano ba tong Empress na to? Demon? No. Sinasend siya sa Empress eh. Ano to? Fallen Angel? Let's see. No. Meron siya sa yung sinesend.
Maliban sa ganun, elemental. Elemental. So, elemental to sa Empress na sinasend niya sa'yo. Para pa-clouded din yung intuition mo. Okay? Para i-block yung intuition mo. Diba? Very deceitful. Ano nga sinasend niya sa'yo na hindi na nasisend, no? Hindi na yung nasisend. Yan din yung nang di-destroy sa'yo. Si Empress na sinesend niya sa'yo. Elemental yung sinesend niya sa'yo. Anong paparating sa'yo? Yan and yang. Union of mag-half soul. Let's see. Half soul mo ba ito? Itong see the world. Hindi. This is your twin flame. See the world. Yun, twin flame yan. See the world. Na magkakaroon ng union sa inyo. Dahil yan ang possible na magkaroon ng union sa inyo. Hindi yung person na tenga yung connection nyo. Yan. Ayan siya, guys. Twin flame mo siya. Yung twin ray yun ang tinatawag na half soul mo. Mag-twin ray kayo. Pero yung twin flame, hindi mo yung half soul yung twin flame mo. Meron mo lang yan siya. Para bang may mga similarities ka by twin flame. Pero ang twin ray yan daw ang half soul. Sa Google ko yan. Sa Google ba yun? Sa Google din ata. Sa YouTube. May napanood ka sa kanya. Explain ng babae sa YouTube. So yan. So this is your twin flame at your half soul. Okay? Sabihin na iba, di ba half soul mo pag twin flame mo? Yun nga din ang alam ko dati. Pero may napanood ako sa YouTube na ang twin flame, hindi mo yan half soul. Hindi kalahati ng kaluluwa mo yan. Yung twin ray mo, yan ang kalahati ng kaluluwa mo. Pero madalang na yun, yung mga ganyan. Kahit yung twin flame na may twin flame ka sa mata, madalang din yung may twin ray ka. So yan, 6 of Cups, yun ang explanation sa video na napanood ko sa YouTube ha. Dito din sa YouTube, okay? Not on my channel, of course. It's not me. Yung nag-explain. Kinapi ko na lang yung kanya explanation para may paliwanag ko sa inyo and so that you will know, no? What's the difference between twin ray and twin flame. So yan, 6 of Cups. Ito talaga yung twin flame mo. So see, lumabas yung 6 of Cups. This is a real twin flame. And merong spiritual connection sa inyong dalawa nito. You will feel comfortable. Balance, of course. Number 6. You will feel, alam niyo, harmonious yung inyong pagsasama. Pag magkasama kayong dalawa, there's harmony, balance, love, and at home kayo sa isa't isa. Ganon, feeling at home kayo sa isa't isa, komportable kayo sa isa't isa. And, Five of Wands. So see, meron din maring nangyari sa inyong away, conflict. It's because gano'n daw pag mirror mo or twin flame mo, parang nagkakaroon ng clash sa inyong dalawa. Para bang kino-compare niyo yung sarili niyo sa isa't isa. Yung gano'n na nakaramdam kayo ng insecurities din sa isa't isa na parang isipin mo na lalo kung mas successful o kung ano yung tingin mo higit dun sa person na yun, parang i-compare mo, parang hindi kami bagay. Yung makaramdam ka ng insecurities. Yung gano'n yung pag twin flame mo o kahit na, kunwari, mababa ka pa compare dun sa person mo, kunwari successful yun. Makaramdam din siya ng insecurities sa'yo. Kunwari, isipin niyo mas, kung ano man yung naisip niya, masigit ka kaysa sa kanya na parang may insecure siya. Kaya doon nagkakaroon ng problem din. Pero, ma-fix niyan, maging okay ang lahat kung
You know how to deal with your insecurities. How to handle your insecurities. Or, paano tanggalin yung insecurities ninyo? Those are negative emotion, negative thoughts. Just illusion. Illusion. Yeah, it's illusion. What kahit mga hayop na I call them beautiful, bright, mga ganun. Ang ganda-ganda, ang gwapo-gwapo, lalo matuta. Nakakatawa talaga yung mga baby ng mga like baby bear. Nakakatawa talaga sila. Ang ganda-ganda. So, bakit ka ba insecure? Wala kang dapat insecure, no? Yan ay illusion lang sa isipan ng tao yan, yung mga insecurities niya. Para feeling down. And maybe it's a cause also of manipulation of others. Like gaslighting, manipulation, gossips of others. No? Kaya nakaka-experience na ramdam ng insecurity or maybe spell from other na unite ba para makaramdam ka ng insecurity sa yung person. Pero it's common dun sa twin flame yung ganyan makaramdam ka ng insecurity sa isa't isa because you mirror each other. Ayan. I wanna make love right na na na. After all, we're all the same human beings, no? In this world, sa mga tao. We're all the same creation. We're all creations of God. So, lahat ng mga tao dito ay creation ng God. I wanna make love right na na na. So, talaga nagkaroon ng parang competition sa inyong dalawa. Ganon yun, pero you know, ganon pag twin flame na parang kailangan kong galingan yung sarili ko. Hindi ibig sabihin ng mang-down yung isa. Hindi, kundi mas lalo kayong gagalingin eh. Kunwari magaling sa singing person mo, o dancing, or ano pa, arts, kung saan man. Eh parang mas lalo ka mamotivate eh, na gawin din yun, na galingan din. Like sa pagkanta, pagsayaw, arts man, drawing, ganon din yung person mo kung saan ka magaling. Alam mo yung mas lalo yung galingan din. Parang there's competition na nangyayari. Pero it will make you grow and mas lalo kayo nag-grow. Kung maobserbahan nyo if you're with twin flame, mas lalo kayo nag-grow eh. But if you're still in a relationship, hindi pa kayo magkaroon ng, hindi nyo pa ma-experience yung nag-grow kayo eh. Parang makaramdam kayo ng insecurities. Pero pag doon na nahiwalay kayo, nabasa ko din yan, panood ko. No? And, well, na you're in separation, doon yung part na nag-grow kayo eh, na, ay kailangan kong, parang hindi naman sa gusto mo kapag-compete, pero parang na-inspire ka, no? Or maybe, there's a sense of competition na din, no? Na gusto mong gumaling din sa ganyang field dahil kung nakita mo, galing yung person mo sa ganyang field. Or yung twin flame mo. Kasi ganun pag twin flame eh. You can control that. Para makaramdam ka ng insecurity. Yung ganun na yun. Kunwari magaling siya sa singing, dancing, or arts. Sabihin na natin kung ano pa yung ay pag-aralan mo din yan. Para gumaling ka dyan. Yung ganun siya, ganun yun eh, pagka twin flame mo. Kaya mas lalo ka mag-grow. Habang hiwalay kayo, ay nag-grow ka. Ma-reunite man kayo, hindi. It doesn't matter. You both grow. Nagkaroon ng growth sa inyo. So yan. Pero ito daw, yan. At there's union between you and your twin flame. This is your mirror, guys, ha? Not your half soul, but your mirror. Pero may mga similarities ganyan. Ano ba nagustuhan sa'yo ng twin flame na yan? That is your twin flame na. Kasi may nakatakdang oras sa inyong dalawa. Or maybe may nakatakdang oras sa'yo. More clarification with this. Dahil may nakatakdang oras sa inyong dalawa na mag-unite kayo.
Yun. Dahil may nakatakdang oras sa inyong dalawa ng may like kaya, yan ang gusto niya sa'yo. And, alam mo ba yun? Na siya ang twin flame mo? Aware ka ba? Ay, aware ka naman na siya ang twin flame mo? Pero sure ka na siya ang twin flame mo? Hindi. You're not sure na siya ang twin flame mo. Pero aware ka na siya ang twin flame mo. Pero you're not sure na siya ang twin flame mo. Siya ba sure ba siya na ikaw ang twin flame niya? Hindi rin siya sure. Pero alam niya, aware siya. No? Both of you are not sure na twin flame yung isa't isa. Pero, aware kayo. Oo, alam niyo. No? Nandun yung awareness niyo na twin flame mo. Siya ka naniwala na twin flame ka niya eh. Ano ka niya, destiny ka niya eh. So, yan. O maaaring hindi niya alam na twin flame ka niya. Pero ikaw aware ka, no? Na twin flame ka niya. Hindi ko na-clarify yung ganun party. Kasi meron kayong mission. Ito din yung alam niya. Kasi ito din ang gusto niya sa'yo. Kasi meron kayong mission na, ano yun, gagawin together. Kaya magkaroon ng union sa inyo. Hindi. Kasi ito lang, kasi may mission ka from God. You're supported. You're guided, yes. Kasi meron kang mission from God. You're supported, you're guided. Nakita niyo to. Parang galing sa kalangitan yun eh. Ano na yun eh. Yung parang, I don't know, anong tawag dyan. That is support and guide, no? Nakita niyo kay Moses, di ba? Supported and guided siya. Kasi meron mission nga from God. O merong plano agad sa kanya. Meron siya kinikiring mission. So, ganun yung mga may kinikiring mission. So, yun ang alam niya sa'yo. And yun ang tingin niya sa'yo. O yun ka nga talaga. Of course, meron kayong mission from God kasi, yan o, may nakatakdang oras daw sa inyong dalawa. Yun ang alam niya. Ha? Yun ang alam niya. Love me, know that you love me. Need me, know that you need me. 'Cause I don't care about anything but you. Ano ba itong mission na kinikare mo from God? Madami ba yung mission mo from God? Hindi naman madami. Iilan lang yan. Hindi naman. Ano itong kinikare mo mission from God? Kunti. Kunti. Kunti lang. No? Pero that is a responsibility kasi because it's your mission from God. Hindi mo na pwedeng sabihin na ayaw ko kahit ayaw mo pa niyan. It's because it's your mission from God. Kung ba ikaw talaga nakatalaga dyan eh. Ikaw talaga yung pinili or sabihin na natin na gagawa ng mission na yan. So, pag mga ganyan, dumatang sa divine orchestration or divinely guided ka, divinely supported ka, gaganyan. And of course, pagka ganyan ka, you're not doing witchcraft or any evil doings, no? Kasi sa side ka ng God eh. Iko-correct ka ng God. Kung may mga evil na drawn mo sa evil o may ginawa kang evil, kukorek ka niya. Kasi gagamitin ka niya sa kanyang purpose. You have a mission from Him. No? So, hindi niya i-allow na you will continue doing evil or yung hindi ka nagbago, hindi ka nag-transform. O, kahit pasaway ka noon, nandun yung transformation, like prophet. Kahit na yung prophet sa YouTube na sabi ng mga ka-schoolmate niya, bully ka nung high school natin eh. Nambubully ka eh. Napaka-bully mo eh. Tapos ngayon, mangungurik ka. Sabi ng mga baluktot. sabi naman ng prophet eh, I have changed. Hindi na ako ganun ngayon. I have changed. God changed me. God is using me in His purpose. And this is the will of God. Kasi ganun talaga yung mga prophet, ganun ang mga may mission from God. They do spiritual teaching. Hindi yan naiiya na mag-spiritual teaching kasi mission nila yan eh.
o kahit i-mock pa, o kahit manipulahin ka ng iba na parang daw nahiya, ano. Ano magawa ng mga may mission from God? That is their mission from God. To do spiritual teaching, ganyan talaga ang mga mission from God kadalasan. Kasama na yung mga spiritual teaching ka, kahit sa YouTube lang yan. Kahit sa, basta you will do spiritual teaching more on using your mouth. Mouth. Kasi you will be guided. See? Naurek ka niyan, hindi ka nang tolerate ng mga evil doings and yung mga sins. Hindi ka nang tolerate niyan. But you correct, give advice, guidance, and as well as may capability ka din niya manggamot. Kita niyo yung tunay na prophet. Hindi yung false prophet, meron mga false prophet na panggamot din. Pero you will identify them because they say what people wants to hear. Yung mga false prophet. And they are deceitful. Malagas ako na kumita ng pera. That's why they say what people wants to hear. Not correcting people, not warning people. A real prophet is warning people, doing warning. No, sa mga tao doon. And they correct people. Kaya sa Bible, ano yung nakasulat sa Bible? They remind people na may punishment ng God. Na kung ano yung mali, kung ano yung kasalanan, kung ano yung mga impyerno yung kaluluwa ng isang tao, ng mga kasalanan, kung anong gawain, ng mga impyerno kaluluwa ng tao pag yan ang gawain. Yan ang mga tunay na nasa side ng God. Na real servants of God or prophets or spiritual teacher. Servants of God, we call it, I call it servants of God. Yung mga ganyan. So yan. Long na love me, know that you love me. Oh, and it's because you're pure, no? Yun din ang gusto ng person na to, you're pure. And pinakita mo yung totoo na parang nakapiring yung mata mo. Kasi dumaan kasi dito Kasi totoo ka. So ganyan ang mga nasa side ng light, nasa side ng God, servants of God. Honest, totoo. Hindi nahihiya na mapahiya, no? Pag sinabi ang katotohanan. Ano sinabi na, hindi ko alam yun o kaya wala akong alam dyan hindi ko, o kaya ay yung napiktuhan ka ng mga like spells o palipadhangin ng iba na napaklouded yung judgment mo, pwede din ganun na parang napiringan yung mata mo, no? Na napakonfuse ka nila na mga ganun. Hindi ka mahihiya na you're a victim or kaya napiktuhan ka naman ganun. Because you are honest. Pag honest ka, hindi ka na mahihiya na sabihin ng totoo Kahit na i-judge ka pa ng iba, yun ang totoo Ano magawa mo yun ang totoo? Yun ang katotohanan Yung iba tinatakpan nila yung katotohanan na yun lang pahiya. Ayaw nilang malaman yung weakness nila. But pagdating sa side ng God, hindi masama ang magpakatotoo. Hindi masama. Pag nasa side ko ng God, hindi ka sinungaling. You're honest. Kasi alam mo, masama ang sinungaling. Hate ng God yan. So yan. Hindi ka din pretender. That's why, see, pinapakita mo. O kung nag-pretend ka man noon, God transformed you. Ganon. Nakita niya, you're so pure, no? Pinapakita mo yung totoo ng situation mo. Maaaring napaklouded yung judgment mo kasi nakapiring yung mata mo. Di ba ganun yung sa true source? Parang nakapiring yung minsan yung mata. O katulad dito. Kasi na-restrict ka Parang naging victim ka ba guys ba? Siguro ng witchcraft. Baka sabihin ng iba, di ba sa side siya ng God? Servant siya ng God? Bakit siya na-tabla ng witchcraft? Kung talagang sa God siya. That's part of a test or challenges ng God sa kanyang mga servant. Yan ay inalaw ng God yan na atakihin yung mga servant niya ng mga nasa evil side, mga evil forces o ng mga
kampo ng kadiliman, like witches and wizard, it's because to strengthen them, to make them even wiser, clever, strong, and makagain ng experience. You know, you can gain wisdom through experience. So, yung benefit nun. Alam ng God kung anong ginagawa niya. So, ayan. And you're pure. Yun o, kung hiya ang intindihin mo, hindi mo magawa ang mission from God. Diba? And yung mga servants of God ay, ano na yun parang na-immune na yan sa mga ganyan. Yeah. Nasasanay na yan sila na hindi nahihiya. Kahit yung mag-preach, kasi yun naman talaga kasama yan. And yung mag-heal, hindi gagamit ng spell or ritual ang mga magagamit ng God. Hindi albularyo ang healer ng God. Nakita niyo kung paano mag-heal si Jesus Christ. Mga ganong paraan. And yung prophet na, I don't know kung anong pangalan, hindi ko natandaan. Minsan ko lang kasi napanood din sa YouTube. Basta nag-heal siya na through prayer. Pinapanalangin yung through prayer. Hindi naman na pinapato na talaga yung kamay niya na nakadikit sa ulo ng pinapanalangina niya, kundi parang nakaangat na yung kamay niya, tapos pinapanalangina niya. Nakagawa siya ng miracle na papagaling niya. Yan ang tunay na servant ng God. Hindi through spell. Alam niyo kung sino turo ng mga spell, ritual sa mga albularyo, kung sino turo sa kanila mga gamot. Yan. Lalo mga spell and ritual yung mga ginagamit sa panggagamot. Fallen angels, guys. Kahit ikaila nila yan. Kung ayaw nila maniwala, o ayaw nila maniwala ng mga tao, malaman na lang nila yan afterlife. Nasa Bible din yan, that is occultism. Yung ginagawa ng mga albularyo. Occult yan. Witchcraft. Gumagamit sila ng spells eh. And, di ba palipadangin? Hindi pa naiipan. Akala ko dati hindi yan siya masama kasi nanggagamot na eh. Pero God revealed it to me na yan ay under ka sa control ng fallen angels. Pag yun ang gawain mo, kahit yung magtanggal-tanggal ka ng mga like yung mga sakit or tigal po. Sa katawan mo gamit yung mga spell. Kahit yung pampabalik ng mga spell, mga ganun. Yan ay ma-under ka sa control ng fallen angels. It's because sa fallen angels galing, sila napapaganan yan ng mga spells or orasyon, guys. Any orasyon, any spells. Why I am revealing this to you? So that you will be aware. Sa katotohanan, hindi rin panira sa mga albularyo. And so that malaman din nila ang katotohanan, hindi pa nila alam. It's not their fault kung yun ay sinunod lang nila. Sa tingin ko, that's my that's how I view it, or that's how I see it. Lalo kung minana lang nila yan, they're not aware na galing yan sa kadimonyon. Lalo ang mga albularyo ay nanalangin din yan sila, guys. Akala nila sa Diyos yan galing. Kasi, ang devil kasi, ang fallen angels ay very deceitful and mapaninang. So, gagamitin nila yung pangalan ng Diyos. May panalangin para hindi maging aware ang mga tao na sila ang nagturo niyan. Gets na? So, madaming deceit dito sa mundong to. Sa Bible na lang tingnan nyo na yan, yung gumagawa ng orasyon, yung mga manggagamot na gumagawa ng orasyon, ritual, that is occultism, no? Part of occultism or witchcraft. Yan. Pwede kayo manggamot gamit yung herbal.
through panalangin, walang ritual, walang spell, walang orasyon. Kasi yan nga yan ang tuturo dyan, yung mga ganyang orasyon at ritual. Fallen angels, guys. No? Kaya ayaw nga ako dati na gumagawa ako ng orasyon para depensahan ko ang sarili ko sa mga palipad-hangin at mga witchcraft nila. Ay naku guys, nung napakita sa vision ko si Jesus Christ, at nagpag-guide ako nung umaga sa kanya, na bumaba siya sa vision ko. Bumaba siya sa lubong namin. Ganun. Ang guide niya sa akin, itigil ko yung paggawa ng orasyon. Kahit dipinsa yung mga ganun. Kasi masama nga yan. Hindi yan siya sagad. Hindi yan sa Diyos. Hindi God ang nagturo dyan sa mga tao. Fallen angels ang turo niya ng mga orasyon at ritual sa mga tao. That's a cult, guys. Sa Bible yan. Yan pati ang real servants of God. They reveal the truth, exposing the truth, the deceit of the enemy, the deceit of the evil, para maging aware ang mga tao. They don't tell lies or they don't deceive people kasi yan ang tunay na ng God eh. They're not deceiver. Kasi nga sa side ng God eh, yung tunay na mga servant ng God. They're not deceiver. They're not after for money sa kanilang pag-preaching o kanilang paggawa nila ng mission o kaya yung paghihil. Hindi yan magpapabayad guys kahit 5 o kahit donation, wala yan. Hindi yan magpapabayad. Basta sa side ng God na healer. Kasi Jesus Christ na pabayad. Wala. Malaman niyo ang false prophet at mga piki na kunwari hindi tunay namang gagamot from God. Na yan ay galing sa fallen angel ang kanyang lang kakayanan. Manggamot, gano'n. Nagpapabayad yan. Basta nagpapabayad yan sila. Hindi yan paninira. Sinasabi ko lang totoo. I'm just revealing the truth here and that's my mission. So that you will know. May bayad yan siya. Nagpapabayad sila. Kadalasan malaki pa ang bayad. Basta nagpapabayad sila. Yung healer from God, walang bayad yan. Kadalasan nga, sila pa mismo alok ng tulong. Lalo kung nakita nila may sakit ka, ay gagamutin kita, try kitang gamutin. No? Through the power of God. Yung gano'n, no? Try kitang gamutin, lalo kung alam yung mga gagamot siya at binigyan siya ng power ng God. So, yun. Yan ang totoo dyan. So, walang bayad yun. Hindi ka magbabayad noon sa mga ganong tao. True healer of God. So, anxiety. Ito din yung nagustuhan niya sa'yo, yung maybe you know how to deal with anxiety. Or kahit na na-experience ka ng anxiety ay nagagawa mo pa rin na yung stable ka, na ibabalik mo yung stability mo. Kahit na may mga atake sa isipan mo ay nahihil mo yung sarili mo. You know how to deal with anxiety or ano pa. The Magician and the Mirror. And 7 chakra. For clarification of this, the Magician and the Mirror and 7 chakra, Archangel Uriel. Dinidipinsahan ka ni Archangel Uriel, no? From this magician, from witches and wizards, sa mga kanilang attacks and influences and yung mga spells nila, conjuration, mga ganyan, and mga sumpa nila. Sinishield ka, no? Ni Archangel Uriel. Alam niyang protected and guided.
sinishield ka, kahit naapektuhan ka pa, o na-restrict ka nga, di ba? Kahit naapektuhan ka, ay the more they attack you, the more you become stronger, di ba? Pero, sila, afterlife, puro sila pagdurusa dun sa impyerno, itong mga witches and wizard. Bakit? Nasa Bible din yan. Itatapon sila sa impyerno afterlife. Nagyayabang sila ng witchcraft nila, mga spells and conjuration, mga ritual nila ang ginagawa, pag-summon ng evil forces. Afterlife, puro na yung pagdurusa doon. Mayaw-iyaw sila sa impyerno. Well, I just tell you the truth. Nasa Bible yan. Na ang faith ng mga gumagawa ng witchcraft and sorcery dito sa mundo to, ng mga tao, ng faith na kaluluwa nila, doon sa portion nila ikaw fire lalagay ng God, ang kanilang souls, afterlife. Yung may kasabihan na, buhay pa lang sila, no? Yung mga kukulang, gumagawa ng witchcraft and sorcery, ay nasusunog na ang kaluluwa nila sa impyerno. Kasi, alam kasi ng maraming tao, lalo yung mga aware, no, sa mga ganyan, at nakabasa ng Biblia, ano yung mga nakasulat sa Bible. At, dahil sa mga, sa mga kasabihan ng matatanda, na ang faith kasi ng soul ng mga yan ay doon sa impyerno. Lalagay doon sa impyerno ang mga gumagawa ng witchcraft and sorcery. Dahil nakasulat sa Bible nga yan. So yan. Masama lang kasi yung malingan yan. Nasa Bible yun eh. So, katotohanan yan. Yun ay mismo sabi ng God. Salita ng Diyos yan. Sa Biblia, nakasulat. So, moon. Ay, naku guys. At ito, moon. Dahil pala inatake ka itong mga magicians, so may mga nakatake sa isip mo, kaya nag-experience ng anxiety. That's why, pinoprotektahan ka ni Archangel Uriel, lalo na yung crown chakra mo, yan yung inatake nila. Gusto nila siguro masiraan ka ng ulo, mabaliw, mamroblema ka, mag-experience ka ng anxiety, you know, and they're driven by envy, yung witches and wizard yan. Yan ang nag-motivate sa envy nila, no? And kadalasan, greediness din. Talagang evil nga eh, sa ng kadiliman nga yan eh. So, the moon, 7 of Wands. What's with the moon here? Clarification with that. Ito din yung gusto niya sa'yo kasi gusto mong lumipat. Kasi gusto mong maging positive and inspired ka sa buhay. Gusto mong maging positive na yung buhay mo. And inspired ka in life. So, still hopeful ka pa rin. Possible na makalipat ka, makalayo ka. No? Or magbago ang buhay mo. There's change na mangyari. There's transition. And ito pa, body and mind, your auric field or your aura, your energetic field is powerful and strong. Balance. There's no blockage sa iyong flow of energy or messages na between yung messages na sinesend ng mind mo sa body mo o sinesend ng body mo sa mind mo or emotion. Sinesend ng heart mo sa mind mo, sinesend ng mind mo sa heart mo and your body. So yan. Balance yung aura and strong yung aura. And you're also intuitive, no? Malakas ang yung intuition or may intuition ka. You're intuitive. Alam naman may intuition eh, pero you're intuitive and you have faith also. Yan hindi na nagustuhan niya sa'yo ng person na yan. And you are protected by light, no? Kahit sabihin natin na na-restrict ka, no? Kasi may na-restrict ka eh, di ba? Na-restrict ka pero nakarecover ka na nga. So, still protected ka ng light because nasa side ka ng light. Yeah? And you have faith in God, you know. Pag may faith ka sa God, may takot ka sa God kasi naniwala ka may God. Naniwala ka sa kanyang mga rules. Naniwala ka sa kanya sa mga warnings sa Bible. Oh, you respect God. You respect Jesus Christ. You have faith. May pananampalataya ka sa God. Yun ang may faith. So ito na lamang for lights of reading, guys.